Receba seu milagre urgente. Hoje, Oração da Medalya Milagrosa de Nossa Senyora, isipin mo ang iyong sarili sa isang sandali ng matinding kalungkutan. Ang puso mo ay puno ng bigat at tila gusto mo nang sumuko. Ngunit ngayon, huminto sandali at pag-isipan ang posibilidad ng isang agarang milagro mula sa Diyos. Isang biyayang kayang baguhin ang iyong buhay sa isang iglap. At kung sabihin ko sa iyo na ngayong gabi, sa pamamagitan ng isang makapangyarihang panalangin, at sa pamamagitan ni Mahal na Birheng Maria, maaari mong maranasan ang isang napakalalim na pagbabago sa iyong buhay. Manatili ka hanggang sa dulo, sapagkat ngayong gabi, matutuklasan mo ang isang espiritual na lihim na nagpabago na sa buhay ng maraming tao, at maaaring baguhin din ang sa iyo. Mga minamahal kong kapatid, naway ang kapayapaan ng mahal na ina ay sumainyo. Ngayon ibinabahagi namin sa inyo ang isang makalangit na pahayag na may kapangyarihang baguhin ang inyong buhay magpakailanman. Pag-uusapan natin ang tungkol sa kapangyarihan ng Medalya Milagrosa at kung paano sa pamamagitan ng isang espesyal na panalangin ngayong gabi, maaari mong matanggap ang kagyat na milagro na iyong hinihiling. Ngunit bago tayo magpatuloy, hayaan mong ipahayag ko ang biyaya at tagumpay sa iyo at sa iyong pamilya. Naway bumaha sa inyong tahanan ang kapayapaan at biyaya ng Diyos. Naway mapawi ang lahat ng kalungkutan at kapighatian at balutin kayo ng walang hanggang pagmamahal at proteksyon ng Panginoon. Bago natin ipagpatuloy, nais kong hingin sa inyo ang isang bagay na napakahalaga. Kung hindi mo pa nagagawa, mangyaring mag-subscribe sa aming channel, i-like ang videong ito at mag-iwan ng komento. Isulat mo ng may buong pananampalataya. Ako ay bahagi ng banal na pagbabagong ito, sapagkat ang iyong mga salita ay may kapangyarihan, at ang anumang ating ipinahahayag ng may pananampalataya ay nagkakatotoo sa ating buhay. Ihayag mo ang iyong pananampalataya at hayaang magkaroon ng puwang ang Diyos upang ipamalas ang kanyang mga pangako sa iyong buhay. Suportahan mo rin ang aming misyon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pindutin ang salamat na button sa ibaba ng video at magbigay ng kahit anong halaga mula sa iyong puso, maging ito man ay 10, 50, 100 o anumang kaya mo. Tandaan, kung ano ang iyong ibinibigay ay ibabalik sa iyo ng mas marami pa. Ito ang batas ng kasaganaan. Kung gaano kalaki ang iyong ibinabahagi, siya ring laki ng iyong matatanggap. Ang iyong kabutihang loob ang nagbibigay daan upang patuloy naming maihatid ang inspirasyon, pag-asa at pananampalataya sa marami. Magkaisa tayo sa paggawa ng pagbabago, at kung hindi ka pa bahagi ng aming espiritual na pamilya, ngayon na ang tamang pagkakataon upang sumali. Maging isang miyembro ng aming channel at matanggap ang mga eksklusibong biyaya, mga natatanging nilalaman, live prayer sessions at mga panalangin walang patalastas. Samahan kami sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Pindutin ang maging miyembro at maging bahagi ng aming pamilya ngayon. Ngayon, huminto ka sandali at ibahagi ang videong ito sa 3 taong nangangailangan ng milagro sa kanilang buhay. Gaya ng sinasabi sa salita ng Diyos, kung ano ang iyong ibinabahagi ay iyong tatanggapin ng mas higit pa. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito upang maging isang daluyan ng pagpapala sa iba. Dahil ngayong gabi, maaring magbago ang iyong buhay sa paraang hindi mo inaasahan. Kung ikaw ay naniniwala at nagtitiwala, isulat mo ngayon sa komento, "Ako ay bahagi ng banal na pagbabagong ito." At ulitin mo ang mga salitang ito araw-araw sa tuwing ika'y nagigising. Sapagkat kung ano ang ating ipinahahayag sa ating bibig at pinaniniwalaan sa ating puso, ay siyang mangyayari sa ating buhay. Isara mo ang iyong mga mata sandali. Itaas mo ang iyong mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Manalangin tayo ng sama-sama. Minamahal naming Diyos, sa sandaling ito, lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Buksan mo ang aming isipan at puso upang maunawaan ang iyong salita at matanggap ang biyayang hatid ng pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria. Alam naming walang imposible sa iyo at ngayon, ipinahahayag namin na ang iyong kapangyarihan ay sumasa amin. Naway mapawi ang lahat ng balakid, mawala ang lahat ng dalamhati at magkaroon ng kapayapaan sa aming buhay.
Pagpalain mo ang lahat ng nananalangin ng may pananampalataya upang matanggap nila ang milagro na kanilang inaasam. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, mga kapatid, tuklasin natin ang misteryo at kapangyarihan ng Medalya Milagrosa. Nagsimula ang kasaysayan ng medalyang ito noong 1830 sa Paris nang magpakita ang mahal na ina kay Santa Catalina Labouré sa kapilya ng mga anak na babae ng pagkakawanggawa. Sa pagpapakitang iyon, ipinakita ni Birheng Maria kay Catalina ang isang pambihirang pangitain, isang medalya na may kanyang imahe at pangako ng saganang biyaya sa sinumang magsusuot nito ng may pananampalataya. Sinabi ni mahal na ina kay Catalina, "Ang sinumang lumapit sa akin ng may pagtitiwala ay tatanggap ng dakilang biyaya." Mula noon, libu-libong patotoo ang nagpatunay sa katotohanan ito. May mga gumaling sa karamdaman na ibalik ang kapayapaan sa mga pamilya at nagbukas ang maraming pintuan sa paraang hindi maipaliwanag ng tao. Ang Medalya Milagrosa ay hindi isang simpleng bagay lamang. Ito ay isang sagisag ng presensya at pagmamahal ni Maria sa ating buhay. Ngunit paano nga ba natin matatanggap ang milagro sa pamamagitan ng Medalya Milagrosa? Dito pumapasok ang panalangin sa gabi. Ang gabi ay isang sagradong sandali, isang pagkakataon ng katahimikan kung kailan maaaring ganap na magbukas ang ating kaluluwa sa biyaya ng Diyos. Bago tayo matulog, kapag humuhupa na ang ingay ng mundo, nagiging mas bukas ang ating puso sa pagpapalang mula sa langit. Ito ang dahilan kung bakit napakamakapangyarihan ng panalangin sa gabi ng Medalya Milagrosa. Sa mga sandaling ito, inilalahad natin ang ating mga panalangin kay mahal na ina, humihiling ng kanyang pamamagitan upang maipamala sa ating buhay ang mga milagro ng Diyos. At kung mananatili ka hanggang sa dulo, pangungunahan kita sa isang espesyal na panalangin na maaaring magbukas ng isang agarang milagro sa iyong buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kitang tanungin, naranasan mo na ba ang isang milagro sa iyong buhay? Kung oo, ibahagi mo ang iyong patotoo sa mga komento dahil ang iyong kwento ay maaaring magpalakas ng pananampalataya ng iba. At kung ikaw ay naghihintay pa ng isang milagro, ipahayag mo ito ng may pananampalataya. Mahal na ina, ipamagitan mo ako. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang bagay, ang pananampalataya at pagtitiwala sa pamamagitan ni Maria. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 2, makikita natin ang kwento ng kasalan sa Cana, kung saan sa pamamagitan ng isang simpleng pahayag ni Maria, naganap ang unang milagro ni Jesus. Sinabi niya, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Ito ang susi sa pagtanggap ng milagro. Sumunod sa kalooban ng Diyos at magtiwala sa kanyang perpektong panahon. Gaya ng tubig na naging alak sa Cana, kaya ring baguhin ng Diyos ang ating buhay sa paraang hindi natin inaasahan. Isara mo ang iyong mga mata sandali. Itaas mo ang iyong mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Manalangin tayo ng sama-sama. Minamahal naming Diyos, sa sandaling ito, lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Buksan mo ang aming isipan at puso upang maunawaan ang iyong salita at matanggap ang biyayang hatid ng pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Alam naming walang imposible sa iyo at ngayon, ipinahahayag namin na ang iyong kapangyarihan ay sumasa amin. Naway mapawi ang lahat ng balakid, mawala ang lahat ng dalamhati at magkaroon ng kapayapaan sa aming buhay. Pagpalain mo ang lahat ng nananalangin ng may pananampalataya upang matanggap nila ang milagro na kanilang inaasam. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon mga kapatid, tuklasin natin ang misteryo at kapangyarihan ng Medalya Milagrosa. Nagsimula ang kasaysayan ng medalyang ito noong 1830 sa Paris nang magpakita ang mahal na ina kay Santa Catalina Labouré sa kapilya ng mga anak na babae ng pagkakawanggawa. Sa pagpapakitang iyon, ipinakita ni Birheng Maria kay Catalina ang isang pambihirang pangitain, isang medalya na may kanyang imahe at pangako ng saganang biyaya sa sinumang magsusuot nito ng may pananampalataya. Sinabi ni mahal na ina kay Catalina, "Ang sinumang lumapit sa akin ng may pagtitiwala ay tatanggap ng dakilang biyaya." Mula noon, libu-libong patotoo ang nagpatunay sa katotohanan ito.
May mga gumaling sa karamdaman na ibalik ang kapayapaan sa mga pamilya at nagbukas ang maraming pintuan sa paraang hindi maipaliwanag ng tao. Ang Medalya Milagrosa ay hindi isang simpleng bagay lamang. Ito ay isang sagisag ng presensya at pagmamahal ni Maria sa ating buhay. Ngunit paano nga ba natin matatanggap ang milagro sa pamamagitan ng Medalya Milagrosa? Dito pumapasok ang panalangin sa gabi. Ang gabi ay isang sagradong sandali, isang pagkakataon ng katahimikan kung kailan maaaring ganap na magbukas ang ating kaluluwa sa biyaya ng Diyos. Bago tayo matulog, kapag humuhupa na ang ingay ng mundo, nagiging mas bukas ang ating puso sa pagpapalang mula sa langit. Ito ang dahilan kung bakit napakamakapangyarihan ng panalangin sa gabi ng Medalya Milagrosa. Sa mga sandaling ito, inilalahad natin ang ating mga panalangin kay Mahal na Ina, humihiling ng kanyang pamamagitan upang maipamala sa ating buhay ang mga milagro ng Diyos. At kung mananatili ka hanggang sa dulo, pangungunahan kita sa isang espesyal na panalangin na maaaring magbukas ng isang agarang milagro sa iyong buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kitang tanungin, naranasan mo na ba ang isang milagro sa iyong buhay? Kung oo, ibahagi mo ang iyong patotoo sa mga komento dahil ang iyong kwento ay maaaring magpalakas ng pananampalataya ng iba. At kung ikaw ay naghihintay pa ng isang milagro, ipahayag mo ito ng may pananampalataya. Mahal na Ina, ipamagitan mo ako. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang bagay, ang pananampalataya at pagtitiwala sa pamamagitan ni Maria. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 2, makikita natin ang kwento ng kasalan sa Cana, kung saan sa pamamagitan ng isang simpleng pahayag ni Maria, naganap ang unang milagro ni Jesus. Sinabi niya, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Ito ang susi sa pagtanggap ng milagro, sumunod sa kalooban ng Diyos at magtiwala sa kanyang perpektong panahon. Gaya ng tubig na naging alak sa Kana, kaya ring baguhin ng Diyos ang ating buhay sa paraang hindi natin inaasahan. Ngayon, mga kapatid, alalahanin natin na ang Diyos ay may kapangyarihang gawing kagalakan ang ating kalungkutan, kagalingan ang ating karamdaman, at kapayapaan ang ating dalamhati. Ngunit kailangan nating gumawa ng hakbang ng pananampalataya. Gaya ng Medalya Milagrosa na naging daan ng maraming biyaya para sa mga nananampalataya, maaari mo ring maranasan ang isang milagro sa iyong buhay ngayon. Hindi aksidente na narito ka at nakikinig sa mensaheng ito. Dinala ka rito ng Mahal na Ina dahil nais kanyang pagpalain. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga tunay na patotoo ng mga taong nakatanggap ng hindi kapanipaniwalang milagro sa pamamagitan ng Medalya Milagrosa. Ihanda mo ang iyong puso dahil ang iyong pananampalataya ay lalong titibay sa iyong maririnig. Kung handa ka nang matanggap ang iyong milagro, manatili ka sa makapangyarihang mensaheng ito. At tandaan, ipahayag ito ng may pananampalataya. Ako ay bahagi ng banal na pagbabagong ito. Ang mga minamahal kong kapatid, ngayong naunawaan natin ang kasaysayan at ang malalim na kahulugan ng Medalya Milagrosa, nais kong ibahagi sa inyo ang mga tunay na patotoo ng mga taong nakaranas ng kamanghamanghang milagro sa pamamagitan ni Maria. Sapagkat kapag tayo ay nagtitiwala sa Mahal na Ina at kumakapit sa pananampalataya, ang mga bagay na hindi natin inakala ay maaaring mangyari. Isa sa mga pinakakahangahangang patotoo ay mula kay Ana Maria. Isang babae na sa loob ng maraming taon ay nagdusa mula sa isang karamdaman na hindi magamot ng mga doktor. Habang lumilipas ang panahon, lalong humihina ang kanyang katawan at unti-unting nawawala ang kanyang pag-asa. Hanggang sa isang araw, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang kaibigan ang nagbigay sa kanya ng isang Medalya Milagrosa at sinabi, "Magtiwala ka sa Mahal na Birhen. Manalangin ka gabi-gabi at makikita mo ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay." Wala nang ibang pagpipilian si Ana Maria, kaya sa bawat gabi bago siya matulog, hinahawakan niya ang medalya sa kanyang dibdib at taimtim na humihingi ng pamamagitan ng Mahal na Ina para sa kanyang kagalingan. Makalipas ang ilang araw, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Unti-unting nawala ang kanyang mga sintomas. Nang bumalik siya sa doktor para sa isang bagong pagsusuri, nagulat ang mga doktor. Ang kanyang sakit ay tuluyang nawala. Wala silang maibigay na paliwanag,
Ngunit alam ni Ana Maria na ito ay ang pamamagitan ng mahal na ina, ang kanyang matibay na pananampalataya at ang makapangyarihang panalangin sa gabi na naghatid sa kanya ng milagro. Ngayon, nais kitang tanungin, mayroon ka bang isang panalangin sa iyong puso? Kailangan mo ba ng isang milagro sa iyong buhay? Kung oo, ipahayag ito ngayon ng may pananampalataya. Santa Ina, ipamagitan mo ako. Sapagkat kapag ipinahayag natin ang ating mga hangarin ng may pananalig, binubuksan natin ang pintuan ng langit upang tanggapin ang ating mga pagpapala. Sandali lang. Nais kong hilingin sa iyo na gawin ang isang bagay na napakahalaga. Kunin mo ang iyong medalya milagrosa. O kung wala ka pa nito, ilagay mo ang iyong mga kamay sa iyong puso at ihanda ang iyong sarili para sa isang panalangin. Isang panalangin na maaaring magdala ng isang agarang himala sa iyong buhay. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong gawin mo ang isang pangako ng pananampalataya. Kung handa ka nang matanggap ang iyong pagpapala, ipahayag mo sa mga komento. Ako ay bahagi ng banal na pagbabagong ito at tinatanggap ko ang aking himala ngayon. Sabihin mo ito ng may matibay na pananalig, sapagkat tunay na makapangyarihan ang salita. Tandaan sa Kawikaan Kabanata 20, talata 21, sinasabi ng Biblia, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang umiibig dito ay kakain ng bunga nito. Ang iyong mga salita ay may kakayahang humatak ng biyaya o hadlangan nito. Kaya ngayon, buong pananampalataya, ipahayag mo na ang iyong himala ay nasa daan na. Mga kapatid, sa susunod na bahagi, isasama ko kayo sa panalangin sa gabi ng Medalya Milagrosa, isang espesyal na panalangin na ipinamana sa atin ng maraming henerasyon. Marami na ang tumanggap ng biyaya at himala sa pamamagitan nito. Kaya huwag mong palampasin ang susunod na mangyayari. Sa mga darating na minuto, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos na gumagalaw sa iyong buhay sa isang kamangha-manghang paraan. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng panalangin, manatili ka rito dahil ang pinakamaganda ay paparating pa lamang. Minamahal kong mga kapatid, ngayon nauunawaan natin ang kapangyarihan ng Medalya Milagrosa at narinig natin ang tunay na mga patotoo ng mga himalang natanggap sa pamamagitan ng mahal na ina. Ina, tulungan mo akong manalangin sa harap ng Diyos para sa aking buhay pinansyal. Ipakita mo sa akin ang tamang daan at bigyan mo ako ng karunungan upang makaalis sa krisis na ito. Ang sumunod na nangyari ay kahanga-hanga. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang tawag mula sa isang kliyente. Isang kliyenteng may matagal ng utang sa kanya. Sa wakas binayaran siya nito. Kaya nagawa niyang mabayaran ang malaking bahagi ng kanyang mga pagkakautang. At sa mga sumunod na buwan, dumating ang sunod-sunod na mga oportunidad. Ang kanyang buhay pinansyal ay nagsimulang bumangon sa paraang hindi niya inaasahan. Dito niya naunawaan ang isang napakahalagang katotohanan na kapag lubos tayong nagpapasakop sa Diyos at nagtitiwala sa pamamagitan ng mahal na ina, ang sagot sa ating mga dalangin ay darating. Hindi palaging sa paraan na nais natin, ngunit palaging sa tamang panahon ng Diyos. Mga kapatid, ang mga patotoong ito ay hindi aksidente. Ang Medalya Milagrosa ay isang makapangyarihang tanda ng pananampalataya. Isang paalala na ang mahal na ina ay laging nasa ating tabi, nagdarasal para sa ating mga pangangailangan at inaakay tayo patungo sa kanyang anak na si Jesus. Ngayon, nais kong pagnilayan natin ang isang napakahalagang talata mula sa Biblia. Sa Mateo Kabanata 21, talata 22, ipinangako ni Jesus, at anumang hingin ninyo sa panalangin, kung kayo'y may pananampalataya, matatanggap ninyo. Napakaliwanag ng mensaheng ito, na kung tayo'y mananalangin ng may ganap na pagtitiwala, kikilos ang Diyos sa ating buhay sa mga paraang hindi natin kayang sukatin. At kapag sinamahan natin ito ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na ina, mas mabilis na nagaganap ang mga himala. Kaya sa panahong ito, sandali lang, nais kong hilingin sa iyo na gawin ang isang bagay na napakahalaga. Kunin mo ang iyong Medalya Milagrosa o kung wala ka pa nito, ilagay mo ang iyong mga kamay sa iyong puso
at ihanda ang iyong sarili para sa isang panalangin. Isang panalangin na maaaring magdala ng isang agarang himala sa iyong buhay. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong gawin mo ang isang pangako ng pananampalataya. Kung handa ka nang matanggap ang iyong pagpapala, ipahayag mo sa mga komento. Ako ay bahagi ng banal na pagbabagong ito at tinatanggap ko ang aking himala ngayon. Sabihin mo ito ng may matibay na pananalig, sapagkat tunay na makapangyarihan ang salita. Tandaan, sa Kawikaan Kabanata 4 na talata 21, sinasabi ng Biblia, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang umiibig dito ay kakain ng bunga nito. Ang iyong mga salita ay may kakayahang humatak ng biyaya o hadlangan ito. Kaya ngayon, buong pananampalataya, ipahayag mo na ang iyong himala ay nasa daan na. Mga kapatid, sa susunod na bahagi, isasama ko kayo sa panalangin sa gabi ng Medalya Milagrosa. Isang espesyal na panalangin na ipinamana sa atin ng maraming henerasyon. Marami na ang tumanggap ng biyaya at himala sa pamamagitan nito. Kaya huwag mong palampasin ang susunod na mangyayari. Sa mga darating na minuto, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos na gumagalaw sa iyong buhay sa isang kamangha-manghang paraan. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng panalangin, manatili ka rito dahil ang pinakamaganda ay paparating pa lamang. Minamahal kong mga kapatid, ngayon nauunawaan natin ang kapangyarihan ng Medalya Milagrosa at narinig natin ang tunay na mga patotoo ng mga himalang natanggap sa pamamagitan ng mahal na ina. Ina, tulungan mo akong manalangin sa harap ng Diyos para sa aking buhay pinansyal. Ipakita mo sa akin ang tamang daan at bigyan mo ako ng karunungan upang makaalis sa krisis na ito. Ang sumunod na nangyari ay kahanga-hanga. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang tawag mula sa isang kliyente. Isang kliyenteng may matagal ng utang sa kanya. Sa wakas binayaran siya nito kaya nagawa niyang mabayaran ang malaking bahagi ng kanyang mga pagkakautang. At sa mga sumunod na buwan, dumating ang sunod-sunod na mga oportunidad. Ang kanyang buhay pinansyal ay nagsimulang bumangon sa paraang hindi niya inaasahan. Dito niya naunawaan ang isang napakahalagang katotohanan na kapag lubos tayong nagpapasakop sa Diyos at nagtitiwala sa pamamagitan ng mahal na ina, ang sagot sa ating mga dalangin ay darating. Hindi palaging sa paraan na nais natin, ngunit palaging sa tamang panahon ng Diyos. Mga kapatid, ang mga patotoong ito ay hindi aksidente. Ang Medalya Milagrosa ay isang makapangyarihang tanda ng pananampalataya. Isang paalala na ang mahal na ina ay laging nasa ating tabi, nagdarasal para sa ating mga pangangailangan at inaakay tayo patungo sa kanyang anak na si Jesus. Ngayon, nais kong pagnilayan natin ang isang napakahalagang talata mula sa Biblia. Sa Mateo Kabanata 21, talata 22, ipinangako ni Jesus, at anumang hingin ninyo sa panalangin, kung kayo'y may pananampalataya, matatanggap ninyo. Napakaliwanag ng mensaheng ito, na kung tayo'y mananalangin ng may ganap na pagtitiwala, kikilos ang Diyos sa ating buhay sa mga paraang hindi natin kayang sukatin. At kapag sinamahan natin ito ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na ina, mas mabilis na nagaganap ang mga himala. Kaya sa panahong ito, ngayon ay dumating na ang pinakamahalagang sandali ng ating mensahe, ang panalangin sa gabi. Hindi ito isang karaniwang panalangin. Ito ay isang panalangin paulit-ulit na isinambit ng maraming henerasyon ng matatapat na nananampalataya. Isang pagsusumamo na nagbukas ng langit at nagdala ng hindi mabilang na pagpapala sa mga nagsambit nito ng may pananampalataya. Bago tayo magsimula, nais kong hilingin sa iyo ang isang bagay na espesyal. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso, ipikit ang iyong mga mata at ituon ang iyong buong atensyon sa tinig ng panalangin ito. Kung hawak mo ang iyong Medalya Milagrosa, ipitin mo ito sa iyong mga kamay. At kung wala ka pa nito, isipin mo na lamang na hawak mo ito, sapagkat ang pananampalataya ay lumalampas sa material na bagay. Kung maaari, ulitin mo ang bawat salita kasunod ko, ngunit kung ikaw ay nasa isang lugar kung saan hindi ka maaaring magsalita ng malakas, ulitin mo ito sa iyong puso.
Ang mahalaga ay gawin mo ito ng may buong dedikasyon at pagtitiwala sa mahal na Birheng Maria at sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, manalangin tayong magkasama. Pinakamaluwalhating Birheng Maria, Ina ng Diyos at aming Ina, ngayong gabi, lumalapit ako sa iyo ng may kababaang loob at matibay na pananampalataya. Humihingi ng iyong makapangyarihang pamamagitan. Alam kong hindi mo kailanman pinababayaan ang sinumang tumatawag sa iyo ng may taos-pusong panalangin. At ngayon mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa, iniaalay ko sa iyo ang aking mga pagsusumamo. Ikaw na nagpakita kay Santa Catalina Labore at nangako na ang sinumang magsusuot ng medalya milagrosa ng may pananampalataya ay tatanggap ng masaganang biyaya. Ngayon, ipagkaloob mo sa akin ang iyong banal na proteksyon, mahal kong ina. Sa gabing ito, hinihiling ko sa iyo ang isang agarang himala. Sa puntong ito, tahimik na banggitin ang kahilingan na pinakanais ng iyong puso. Alam kong walang imposible sa Diyos. At ikaw bilang isang mapagmahal na ina, ay dinadala ang aming mga pagsusumamo sa kanyang tronong puspos ng kaluwalhatian. Kaya ngayon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga alalahanin, ang aking pagdurusa, ang aking sakit, ang aking mga suliraning pinansyal, ang aking pamilya, ang aking mga pangarap, at ang lahat ng nasa aking puso. Pinakamaluwalhating ina, balutin mo ako ng iyong liwanag. Ilayo mo ako sa anumang kasamaan. Putulin mo ang lahat ng tanikala na pumipigil sa akin at buksan mo ang mga pintuan ng biyaya sa aking buhay. Tulad ng ginawa mo sa kasalan sa Kana, kung saan ipinamagitan mo kay Jesus upang gawin ang kanyang unang himala. Ngayon, ipamagitan mo rin ako upang ang Panginoon ay magsagawa ng isang bagong himala sa aking buhay. Lubos akong nagtitiwala sa iyo, mahal kong ina, at may pananampalataya. Ipinapahayag ko na ang aking himala ay paparating na sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal kong kapatid, sa sandaling ito, kasama natin ang mahal na Birheng Maria. Ang panalangin ito ay isang espiritual na susi, isang pagpapahayag ng pananampalataya na nagbubukas ng pintuan ng langit. Minsan, ang mga milagro ay hindi agad nangyayari sapagkat mayroong tamang panahon ng Diyos para sa lahat ng bagay. Ngunit ang sigurado ay naririnig niya ang bawat panalangin at kumikilos ayon sa kanyang banal na kalooban. Ang medalya milagrosa ay naging isang makapangyarihang kasangkapan ng biyaya para sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Sila na nagsusuong ng medalya ng may debosyon at nananalangin ng may pananampalataya ay nakakaranas ng mga kalayaan, pagpapagaling, proteksyon at tagumpay sa kanilang buhay. Kung hindi mo pa nagagawa, hinihikayat kita na kumuha ng isang medalya milagrosa at ipagdasal ito sa isang simbahan malapit sa iyo. Hindi ito isang anting-anting, kundi isang simbolo ng pananampalataya at tiwala kay Birheng Maria na araw-araw ay nagpapaalala sa atin na ang kanyang pag-ibig at proteksyon ay laging naroroon para sa atin. Ngunit may isa pang bagay na nais kong ibahagi sa inyo. Ang dasal sa gabi ay makapangyarihan, ngunit may isang espiritual na lihim na nagpapalakas sa epekto nito, ang pagtitiyaga sa pananampalataya. Sa Biblia, sa Lucas Kabanata 18, taludtod 1-8, ibinabahagi ni Jesus ang parabola ng ulilang babaeng matiyaga na paulit-ulit na humiling ng katarungan hanggang siya'y makatagpo ng sagot. Ano ang itinuturo nito sa atin? Kapag tayo ay nananalangin ng may pagtitiyaga, kapag hindi tayo sumusuko, kapag tuwing gabi lumalapit tayo kay Diyos at kay Ina Maria na may pananampalataya, milagro ay nagaganap. Kaya't nais kitang anyayahan na gawin ito. Gawin ang dasal na ito tuwing gabi sa mga susunod na araw. At kapag ikaw ay nagising, ipahayag ang mga salitang ito. Ako ay bahagi ng banal na pagbabagong ito at tinatanggap ko ang aking milagro ngayon. Isulat ang mga salitang ito, ulitin araw-araw at itaguyod ito sa iyong puso. Sapagkat kapag tayo ay nagpahayag ng pananampalataya, ang pananampalataya ay nakakagalaw ng mga bundok. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang isang mas malalim na hiwaga na may kinalaman sa medalya milagrosa at ang makapangyarihang proteksyon na hatid nito laban sa mga espiritual na pag-atake. Huwag palampasin ang mga susunod na pahayag dahil may mga pagpapahayag pa na maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman.
Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng dasal na ito, mag-subscribe na sa Corazon Blindado, i-activate ang notification bell at ibahagi ang video na ito sa 3 tao dahil tulad ng tayo ay binigyan ng biyaya, tayo rin ay dapat maging kasangkapan upang ang iba ay makatanggap din ng biyayang ito. Mga kapatid, ang pinakamagandang bagay ay darating pa. Manatili kayo sa akin sapagkat sa susunod na bahagi ay makakakuha kayo ng mga kaalaman na magpapalakas pa ng inyong pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, sabay-sabay tayong naglakbay sa landas ng pananampalataya at paghahayag. Natutunan natin ang kwento at kapangyarihan ng Medalya Milagrosa. Nakinig tayo sa mga testimonya ng mga milagro. Nagsama-sama tayo sa dasal sa gabi at naunawaan natin na ang pagtitiyaga sa pananampalataya ay nagdadala sa atin ng mga biyaya. Ngunit mayroon pang isang bagay na kailangan mong malaman. Ang Medalya Milagrosa ay hindi lamang nagdudulot ng mga biyaya at milagro, kundi isa rin itong makapangyarihang kalasag laban sa mga espiritual na atake. Sa mundo ng espiritu, may mga laban na hindi natin nakikita ngunit apektado ang ating buhay. Ang mga pagsubok na kinakaharap natin, ang mga pintuang tila nagsasara, ang mga paulit-ulit na problema. Madalas ang mga ito ay mga espiritual na pag-atake na nagsusubok na ilihis tayo mula sa landas ng pananampalataya. Magpatuloy na kasunod. Narito ang susunod na bahagi ng iyong teksto na isinalin at reeskrito, ngunit hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. At tulad ng nakikita natin sa Biblia, binigyan niya ang kanyang mga anak ng mga espiritual na sandata tulad ng panalangin, pag-aayuno, at ang salita. Binigyan din niya tayo ng mga nakikitang tanda ng kanyang biyaya at proteksyon. Isa na rito ang Medalya Milagrosa. Alam mo ba na maraming tao ang nailigtas mula sa mga aksidente, sakit, at maging mga espiritual na pag-atake dahil sa pananampalataya sa pagdadala ng Medalya Milagrosa? May isang nakakaantig na testimonya na nais kong ibahagi sa inyo. Ito ang kwento ni Jose Luis, isang lalaking nagdusa ng mga pag-atake tuwing gabi. Bawat gabi ay nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi na may pakiramdam ng pagkabalisa, para bang may madilim na presensya sa kanyang kwarto. Ang kanyang kalusugan ay nagsimulang humina at ang kanyang pag-asa ay nawalan ng sigla. Isang araw, isang kaibigan ang nagbahagi sa kanya tungkol sa Medalya Milagrosa at sinabi niyang ilagay ito sa ilalim ng kanyang unan at magdasal tuwing gabi. Humiling ng proteksyon kay Ina Maria. Sa kalungkutan at pagkadismaya, nagpasya siyang sundin ng payo. At sa gabing iyon, nagkaroon siya ng isang payapang tulog na matagal nang hindi nararanasan. Magpatuloy na kasunod, narito ang karugtong na bahagi ng iyong teksto, isinalin sa Filipino. Kaya't nagsimula siyang dalhin ang Medalya Milagrosa araw-araw. At ang kanyang buhay ay nagbago. Nabalik niya ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang kalusugan ay bumuti. At ang mga bangungot ay tuluyang nawala. Mga kapatid, hindi ito pamahiin o mahika. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ito ang proteksyon na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mahal na ina. Kung ikaw ay nakaranas ng takot, kung nakatagpo ka ng mga oras ng pagkabalisa, kung naramdaman mong may humahadlang sa iyong landas, nais kong sabihin sa iyo na ngayon, hindi ka nag-iisa. Ang Birheng Maria ay kasama mo. Inilagay ng Diyos ang kanyang kalasag ng proteksyon sa iyo. Sa awit 91, taludtod 11, sinabi sa atin ng Biblia na magbibigay siya ng utos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga daan. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos at nagsisilong sa proteksyon ni Ina Maria, walang dilim na makakalaban sa liwanag. Kaya't ngayon, nais kitang anyayahan. Magpasakop kay Birheng Maria at dalhin ang Medalya Milagrosa bilang tanda ng iyong pananampalataya. Kung mayroon ka na nito, isuong ito ng may debosyon. Kung wala ka pa, humingi kay Ina Maria ng gabay upang makuha ito at ipagdasal sa simbahan. Mas mahalaga pa, magdasal ka tuwing gabi ng may pananampalataya. Nagtitiwala na ang Diyos at ang kanyang mahal na ina ay nag-aalaga sa iyo at sa iyong pamilya. Mga minamahal kong kapatid, ngayon, nais kong gawin natin ang isang huling hakbang ng pananampalataya. Kung naniniwala ka na si Ina Maria ay nag-i-intercede para sa iyo, ideklara mo sa mga komento na,
Ako ay bahagi ng banal na pagbabagong ito at tinatanggap ko ang aking milagro ngayon. At huwag kalimutan na ibahagi ang video na ito sa hindi bababa sa 3 tao. Dahil kapag tayo ay nagbahagi ng pananampalataya, ang mga biyaya ay dumadami. Ngayon, gawin ang 3 simpleng bagay na walang bayad. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel upang hindi mo ma-miss ang mga susunod na hakbang ng paglalakbay na ito, at mag-comment ng tinatanggap ko. Ideklara ang iyong pananampalataya at magbigay ng espasyo para sa Diyos na ipakita ang kanyang pangako sa iyong buhay. Kung nais mong suportahan ang channel at paramihin ang enerhiya ng kasaganaan, i-click ang thank you button sa ibaba ng video at magbigay ng halaga na nararamdaman mong naaayon sa iyong puso. Pwedeng 2 piso, 5 piso o 10 piso. Anumang halaga ang kaya mong ibigay. Ang iyong ibinabalik ay bumabalik ng pabalik. Ito ang prinsipyo ng kasaganaan. Mas marami kang ibinabalik, mas marami kang tatanggapin. At kung hindi ka pa miyembro ng channel na ito, magmiyembro ka na ngayon at tuklasin ang mga eksklusibong benepisyo kapag naging miyembro ka ng aming channel. Magkaroon ng access sa mga eksklusibong nilalaman na tanging mga miyembro lamang ang makakakita, live stream na walang ads, mga panalangin eksklusibo para sa mga miyembro at makiisa sa aming dedikadong komunidad. Sumama ka sa amin at palalimin ang iyong pananampalataya. I-click ang tanggapin ang pagiging miyembro at maging bahagi ng aming pamilya ngayon. Kung ikaw ay narito pa, binabati kita. Isa kang taong determinado at pinagpala, pinili ng Diyos upang maranasan ang malalaking pagbabago. Tandaan mo, may kapangyarihan ang mga salita. Kung ano ang iyong sinasabi at pinaniniwalaan, iyon ang iyong hinihila papunta sa iyong buhay. Samantalahin ang pagkakataong ito at iwan ang iyong bakas sa mga komento. Mag-comment ngayon ng ako ay bahagi ng banal na pagbabagong ito. Ulitin ang mga salitang ito araw-araw dahil nagdadala ito ng kapangyarihan ng pananampalataya at pagbabagong loob. Sumama sa aming komunidad. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at ibahagi ang mensaheng ito sa 3 tao na nais mong makatawid sa pagbabago. Sabay-sabay nating ipalaganap ang pagbabagong ito at lumikha ng isang chain ng liwanag at pag-asa. Kung narito ka pa, binabati kita. Isa kang taong determinado at pinagpala, pinili ng Diyos upang maranasan ang malalaking pagbabago. Tandaan mo, may kapangyarihan ang mga salita. Kung ano ang iyong ipinahayag at pinaniniwalaan, iyon ang iyong hinihila papunta sa iyong buhay. Samantalahin ang pagkakataong ito at iwan ang iyong bakas sa mga komento. Sabihin mo ngayon, ako ay bahagi ng banal na pagbabagong ito. Ulitin ang mga salitang ito araw-araw sapagkat nagdadala ito ng kapangyarihan ng pananampalataya at pagbabagong loob. Sumama sa aming komunidad. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell, at ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay.